Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Kausapin ang mami mo. Dapat malaman sa nitong RJ. Narito na ang ating pakabangan ngayong Lunes sa Abot Kamay na Pangarap. Wala ngang kalamalam itong si Zoe habang kausap itong kanyang ina na si Moira, na naabutan pala siya dito ni Doc Lyndon Javier habang kausap itong si Moira. At dito nga, naharap-harapan na tinanong ni Doc Lyndon itong si Zoe kung si Moira daw kanyang kausap. At dito nga na sinabi ni Doc Lyndon na dapat daw ito malaman ni Doc RJ. Nang sa ganon, ay malalaman ng lahat ang mga kalukuhan at pagsisinungaling dito ni Zoe sa kanila. At dito naman natudo pakiusap itong si Zoe na wag daw ito sabihin dito kay Doc RJ. Dahil ang gusto daw naman ni Zoe na gusto na daw niyang mahuli ang kanyang ina, nang sa ganon ay matigil na ang kasamaan dito ni Moira. Subalit wala sa isipan ni Zoe na isuplong itong kanyang ina. Bagkos ay tutulungan pa nga niya ito na gamutin dahil may sakit nga di umano itong si Moira. At dito nga na pinapakitaan lamang ni Doc Lyndon Javier itong si Zoe na hindi niya talaga isusumbong. Subalit, tila na konsensya naman itong si Doc Lyndon at hindi niya matiis, kaya nasabi niya dito kay Doc RJ na niluloko lang pala sila dito ni Zoe, nagpapanggap na wala siyang alam dito kung nasaan ito si Moira. Subalit magkausap nga silang dalawa. Samantala, pinuntahan naman ngayon ni Doc Carlos Benitez itong si Dax upang tanungin kung totoo ang kanyang mga sinabi dito kay Giselle na siya pala ang nangloob sa bahay nila. At dito nga na napilitan na saktan ni Carlos itong si Dax at hindi naman nagpatinag itong si Dax at tinakot pa itong si Carlos na may hawak siyang ebidensya laban dito kay Carlos na kasabuatin siya dito kay Moira. At na-blackmail nga ito at mapilitan naman na tulungan ni Carlos itong si Dax na bigyan ng magaling na abogado upang makalabas nga. At mahihirapan sila Giselle na talagang ipakulong itong si Moira. At nakarating nga ito kay Giselle na may nakuha ngang ama galing na abogado itong si Dax upang ipaglaban nga ang kanyang kaso. At dahil dito sa ginawa ni Carlos, ay talagang mahihirapan na husto si Giselle. At ano nga ba koneksyon ni Carlos dito sa kaso ng mga tauhan dito ni Moira? At dahil sa takot nga ni Carlos na baka ilaglag siya dito ni Dax, ay napilitan na rin siyang sundin ang pang-blackmail ni Dax sa kanya. At nanggigigil naman ito si Carlos na tinawagan itong si Moira at pinagsisihan niya na kung bakit daw tinulungan niya pa itong si Moira. At pwede niya rin daw bawiin dito sa kanyang contact person na huwag na ituloy na tulungan itong si Moira. Subalit, hindi naman nagpapatalo itong si Moira at sinabi dito kay Carlos na wala nga makakahadlang sa kanya na protektahan itong si Zoe dahil kung babagsak daw itong si Moira, itiyak babagsak din daw kanyang anak. At wala nang nagawa pa itong si Carlos at nagsisi siya na kung bakit si Moira pa ang nagiging ina dito ni Zoe. At yun nga, kamalas-malasan ni Carlos Benitez. Samantala, nalaman na nga ngayon ni Lynette dahil sa tawag ni Chan Susan at ipinaalam kung sino nga. At nahuli na ang nangloob sa bahay nila Lynette at nagulat na ito sa balita na si Moira nga ang nag-utos nito. At hindi naman matanggap dito ni Zoe dahil nagawa pa niya ipagtanggol ang kanyang ina. Subalit kinabukasan ay nakatanggap ulit ang tawag itong si Zoe at ibinalita ni Moira na okay na daw ang kanyang mga papeles upang makalipad. Kaya yan naman ang ating pagkaabangan kung mahuhuli na ba dito itong si Moira. Yala po at maraming salamat.